Canada will be responding to the U.S. trade action with 25% tariffs against $155 billion worth of American goods. This will include immediate tariffs on $30 billion worth of goods as of Tuesday, followed by further tariffs on $125 billion worth of American products in 21 days' time to allow Canadian companies and supply chains to seek to find alternatives. Our response will also be far-reaching and include everyday items such as American beer, wine, and bourbon, fruits and fruit juices, including orange juice, along with vegetables, perfume, clothing, and shoes. It'll include major consumer products like household appliances, furniture, and sports equipment, and materials like lumber and plastics, along with much, much more. And as part of our response, we are considering, with the provinces and territories, several non-tariff measures, including some relating to critical minerals, energy, procurement, and other partnerships. We will stand strong for Canada. We will stand strong to ensure our countries continue to be the best neighbors in the world. I want to speak directly to Americans, our closest friends and neighbors. This is a choice that, yes, will harm Canadians, but beyond that, it will have real consequences for you, the American people. As I have consistently said, tariffs against Canada will put your jobs at risk, potentially shutting down American auto assembly plants and other manufacturing facilities. They will raise costs for you, including food at the grocery stores and gas at the pump. They will impede your access to an affordable supply of vital goods crucial for U.S. security, such as nickel, potash, uranium, steel, and aluminum. They will violate the free trade agreement that the President and I, along with our Mexican partner, negotiated and signed a few years ago. Together, we've built the most successful economic, military, and security partnership the world has ever seen. A relationship that has been the envy of the world. Yes, we've had our differences in the past, but we've always found a way to get past them. As I've said before, if President Trump wants to usher in a new golden age for the United States, the better path is to partner with Canada, not to punish us. Yan, isang magandang umaga sa inyo mga kamama. Ayan, kape-kape muna tayo. May kasama tayo dito na vlogger, baby vlogger. Ayan o, napakain ng lahat. Ganito na tayo mga kamama about dun sa padating na pagtaas ng 25% tariff ng US. Ano lang ito mga kamama, yung kwentuhan natin na ito, hindi tayo natin political analyst or anything. Ang sa akin lang is opinion ko sa padating na usually Monday ngayon, Tuesday yung inaano na ni Donald Trump yung 25% na tariff. Para sa akin mga kamamay, syempre sa mga tao, ano ba ang epekto nito? Ang maapektuhan ba nito ay yung Canada lang ba? Actually hindi lang naman Canada ang inaano ni Donald Trump, pati yung Mexico. And then, China, di ba? Tama? O, China. Parang alam ko sa China, 10% tata yung nano niya. Pero, yun ang kaanohan nito dito sa kwentong ito is, hindi lang naman yung mga bansang nabanggit ni Donald Trump ang maapektuhan. Pwede rin maapektuhan ang mismong nasa US. Ano ba? Siyempre, mga trabahador, marami yan. Hindi ibig sabihin, nagtaas ng taripa is parang ang ano niyan ang maapektuhan niyan yung mismong parang tinatawag natin kumbaga ba middleman, yung mismong parang tag dito yung nag-aangkat ng mga produkto na galing sa US
is iyon lang ang maapektuhan. Sa una talaga, iyon ang unang maapektuhan. Siyempre, sila yung sila yung kumbaga para basahan parang financial. Yung sila yung bibili ng produkto. Pero siyempre, sa pagbili nila ng produkto, tayo yung consumer. Tayo yung bumibili. Tayo yung talagang araw-araw na bumibili ng mga produkto na yan. So, ayan, sasabihin din natin, may mga inano rin tayo mga product or mga opinion ng mga tao na babasa natin. So, ito na lang mga kamamayan, doon na nga nagsimula. Yun, sobrang 25%. Ang laki nun. Ito naman yung sa Canada, kinano ko. Nagalit yung bossing natin. Yun. Yung para sa akin, yung epekto nito para sa akin bilang mamamayan dito sa Canada. Number 1 ngayon mga kamamaw, di ba ang taas na ng cost of living natin? Opo. May manong bata taas na ng cost of living natin mga kamamaw. Tapos darating pa yung tataas pa yung taripang iyan. Bilang ako may mamamayan, consumer dito sa Canada, mabigat para sa akin yun mga kamamaw dahil yung mga binibili nating mga grocery, kadalasan mga kamamaw, kung titingnan natin yung mga brand or item na nabibili natin dito, is more, parang half and half talaga. Parang yung kalahati is made in Canada, yung iba, yung kalahati parang made in US kadalasan. For example na lang mga kamamaw, pag bumili ako ng kape, nakikita niyo naman sa vlog natin, Starbucks, US brand yan. So, syempre, ano ba ang Canadian brand? Yung Tim Hortons. Ayan, sample lang natin yan. May makulit na boto. Ang gugulo ng vlog ng daddy niya. Yun, syempre, nakakanin mga kamamaw. Na ako, lumalagay ako sa gitna ng sitwasyon. Syempre, gusto natin supportan si Justin Trudeau. Dahil syempre, yan ang Prime Minister natin. Hindi ko nga din alam kung yan pa rin mga Prime Minister natin kasi siya yung nagsalita. Kumbaga, siguro siya yung talagang kausap ni Trump nung dati pa. Kaya siya yung taong talagang karapatang siya. Kumbaga, siya talagang dapat magsalita dun sa mga nakita natin sa balita ngayon dahil wala pa naman talagang hindi pa talaga final pala talaga na nag-resign siya, hindi natin alam kasi siya pa rin yung Pero anyway, hindi naman yun ang natin. Issue natin, supportahan natin. Siyempre, sinabi din sa balita ni Justin Trudeau na siguro mas maganda sa ngayon, supportahan natin yung mga Canadian products. So, ayun na nga. Lumalabas na mga kamamaw, even sa Facebook, kung saan-saan man sa TikTok, may mga nakapost na pag pumunta ka sa mga grocery store ngayon, makikita mo talaga yung picture ng mga item na may sticker talaga nakalagay made in Canada. So, yun ang parang pahapyaw na parang yun yung muna ang inyong bilhin. Yan. Pero syempre ako, bilang mamamayan dito sa Canada, syempre Pilipino tayo, hindi tayo pure Canadian. Tayo mga kamamaw nakahati din yung yung isip mo Syempre gusto mo sumuporta, di ba? Susuporta natin yun. Walang problema sa bagay na susuporta natin yan. Pero minsan, iisipin mo din, mas maganda kayang mas magkasundo na lang sila. Imbis na parang ganyan yung nangyayari. Kasi apektado din yung mga empleyado. Marami din sigurong empleyadong mawawalan ng trabaho pagdating sa ganyan. For sure yan mga kamamaw. Like for example, narinig natin na wag daw yung Netflix kasi American brand daw yon. Tapos yung YouTube nga, itong YouTube natin, American brand din pala to. So di ba mga kamamaw, ang dami apektado sa mga nangyayari ngayon. Yan, meron pa dito na, yun nga, suporta natin yung Canadian product. Tapos sabi pa nga ni Trudeau, instead na yung mga taong nandito sa Canada, instead na parang magbakasyon kayo sa ibang lugar, punta kayo sa Amerika o saan man, o usually sa Amerika yung typically sa Canada na lang, marami namang magagandang pasyalan dito sa Canada na pwede nyong puntahan. Yun ang inaan niya na parang dito muna kayo, wag muna kayong lalabas. Lahat ng bagay na dapat
sigurong anihin nyo, isuportahan nyo muna itong Canada, which is, mga kamamo, hindi mawala sa isip ko. Tama naman talaga siya. Kailangan natin supportahan. Pero nandun tayo sa point na, minsan, may side na tayo na naiisip na parang, sana magkasundo na lang yung dasal ba? Na magkasundo na lang sila. Wala nang ganyang parang pagtatalo-talo, trade war ng mga ganyan. Napaka laking ano niyan, ang taas ng cost of living. Tapos tataas pa yung mga bilihin, automatic yun. Ito may mga listahan din tayo, babanggitin ko na lang din mga kamamaw. Grabe. Yan. Hindi ko na isa-isahin, pero lagyan ko na lang ng example. Ito, may nakalagay dito na category, brand to avoid. Pero ito, ipopost ko na lang dyan sa screen. Brand to avoid. And then, try this Canadian alternatives. Yun. So, bibigyan ko kayo ng mga 5 example lang. Ayan, cheese and dairy. Yan yung sa category. Crop dinner. Ayan. Yan ang brand ng Amerika. Tapos yung dito sa Canada, mas inaano nila, ito lang try nyo. Yung Armstrong, yung Black Diamond, and Saputo. Ayan yung brand ng Canada. So, binibigyan kayo ng example na kung gusto nyo supportahan yung Canadian product, lalo kung nandito sa Canada, yun ang bilhin mo. Ito pa tayo sa ito na, ito. Sigurado ito, cream cheese. Ayan, Philadelphia. Saan yan? Sa atin is Lasyan. Ano ba to? Lactancia. Trey Stel and then Agrofor. Yun. Tapos dito tayo sa Coca-Cola. Sa cola. Yan. Automatic to mga kamama. Sigurado tatamaan lalo mga Pilipino. Sa pag-inom. Kung umiinom kayo ng soft drinks cola. Ang sa is Coca-Cola tsaka Pepsi. So, oy, alam nyo na anong binibili nyo. Huwag kayong pa secret dyan. Sigurado yun ang binibili, lalo pag Pilipino kasi yun ang brand na kilala natin since nasa Pilipinas tayo. Ang dito is Canada Dry. Ayan, masarap din yung Canada Dry. Try nyo rin siya. PC Cola, Great Value, Walmart na products. Ayun yung mga Canadian cola products. So, ayan, bibigyan ko lang ng sample. Pero it's up to you pa rin. Pero para sa akin, bilang opinion ko, nananaig pa rin yung hindi siya nananaig. Nandun ako sa in-between ako. Kalahati tayo. Mas gusto ko yung kapayapaan. Mas gusto ko yung magkasundo na lang. And then, nandun tayo sa point na nandito tayo sa Canada. Siyempre, supportahan din natin yung ating Prime Minister. Yan. Ito pa. Yung mga lang to, mga babanggitin ko yung mga hilig natin. Ayun. Yung sa ketchup. So, siyempre, usual. Matik na yan kasi dalawang klaseng ketchup ang meron tayong ginagamit. Lalo pag Pilipino ka. Yung UFC natin kasi sa atin yan Sa atin yan Tapos yung Heinz. Ayan yung Heinz. American American product yung Heinz. So, sinasabi nila na alternative is yung French tsaka yung President's Choice. So, ayan. Marami, pag binasa mo to, marirealize mo, parang minsan 70% pa ng binibili mo, 80% ng grocery mo is nasa galing US pa, di ba? Lalo yung mga Pinoy. Kahit ibig ako, nung nabasa ko to, gumano sa isip ko, sabi ko, halos lahat pala ng grocery namin ni Mrs. Halos araw-araw, yung binibili namin, parang nasa 80% American brand. Which is, kung ikaw ay mamamayan dito, apektado ka, sigurado. Number 1, lahat ng binibili mo, matataas na yung tariff. Nagdagdagan na ng 25%, di ba? So, syempre, hindi natin masasabi, baka from $7 before, maging, hindi natin alam, baka dumating sa $8.50 na. Ang laki ng tinaas noon, kaya sabihin mo, sobrang dami mong bibili na araw-araw, lagi mong grocery. Yun ang hindi naman mawawala sa mga tao dito is mamili ng mga grocery o mga kakainin nyo sa bahay. Kaya sigurado, apektado tayo sa mga bagay o mga pangyayari ngayon dito. Kaya ito si Donald Trump, kasi talaga siya negosyante kasi yan Talagang icon ba tawag doon Mother. Ayun, tycoon na tayo yung parang bilyonaryo talaga na talagang sobrang yaman talaga So, kumbaga ba yung parang way of niya dun sa ginagawa niya ngayon sa US, parang yung kung paano siya naging
successful businessman. Parang ganun yung inaano niya. Ganun yung ini-implement niya ngayon. Pero syempre, di natin alam sa kanya yun na pwedeng yung plano niya ngayon para sa sarili niya bilang ng US, di natin ang siguro kung ano man ang mangyari. Kasi syempre, hawak niya US, yun. Baka gusto niya mapaganda or something, wala akong alam sa when it comes sa politics, siguro ganyan ang diskarte niya. Pero syempre, parang dinidikdik niya si Justin Trudeau Parang hindi siya, alam mo yun, dati magkasundo naman ng Amerika at US Yun yung mga based doon sa mga naririnig nating balita. Kaso nga lang, syempre, parang nawiwikan siya kay Justin Trudeau. Kaya siguro ginagawa niya itong yung mga ganitong bagay. Parang nabubuli nga ngayon si Justin Kaya di natin alam yung reason ba't niya ginagawa siguro. Pag nakatapat siya ng mas matindi o mabigat na Prime Minister dito sa Canada, siguro hindi niya basta-basta gaganunin ang Canada kasi laking bagay din yung mga tinataas na ganyan. Siyempre, hindi pa natin alam ko may palabas din si Justin Trudeau na pabalik. So, siyempre, kung may mga tayo dito na brand ng Amerika na inaangkat papunta dito sa Canada, meron din ng Amerika, inaangkat din na brand from Canada, inaangkat nila to, USA. So, hintayin natin sigurado magbabatuhan yan. Hindi naman pwedeng nakatahimik lang yung natin Prime Minister natin. Hindi pwedeng ganun. Kahit pa paano, gagawa ng paraan yan. Pero sana, mas maganda yung maging way or yung kalabasan ng bawat mga mangyayari is para sa makakabuti sa mga mamamayan. Yun lang inaano ko. Hindi tayo in politics pero doon tayo sa yung bang mapaayos ba. Siyempre lahat tayo makikinabang doon or lahat tayo, lalo yung mga pamilyadong tao, hirap sa mga ganyan. Yeah. Pakain natin. Ano pa ba yung natin dito? Yun, so nabanggit ko na lahat, halos lahat na nakwento na. Kaya kung may mga add-on kayo o may mga opinion kayo mga kamamaw about dito sa mga yung sa 25% tariff, sa tingin nyo ba makakabuti to o sa tingin nyo ba is malaking perwisyo to sa bawat tao, hindi lang dito sa Canada pati sa US, apektado lahat yan mga kamamaw. Kaya maraming salamat mga kamamaw sa maiksing kwentuhan natin. Sana nagustuhan nyo. Please don't forget to like, share, subscribe, and hit the notification bell for more updates of my video. See you mga kamamaw.